Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamakabuluhang mga kaugalian sa pananampalatayang Katoliko, ang pananalangin para sa mga yumaon na. Bakit nga ba tayo nagdarasal para sa mga pumanaw? Ano ang pinagmulan nito sa ating pananampalataya? Sa tulong ng mga biblical at theological na batayan, ating unawain kung paano ito sumasalamin sa pag-ibig at pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Unawain muna natin ang paniniwala ng mga Katoliko tungkol sa kamatayan at buhay na walang hanggan. Bilang Katoliko, naniniwala tayo na ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang paglipat tungo sa buhay na walang hanggan. Ang Catechism of the Catholic Church or CCC sa paragraph 1020 ay nagtuturo na pagkatapos ng kamatayan, hinahatulan ang bawat kaluluwa batay sa kanyang mga nagawa sa lupa. Ang ilan ay diretsong pumupunta sa langit, ngunit ang iba ay dadaan sa purgatorio, isang pansamantalang kalagayan ng paglilinis at paghahanda para sa ganap na pakikipagniig sa Diyos. Sinasabi ng CCC 1030 to 1031 na ang mga kaluluwa sa purgatorio ay mga namatay sa grasya at pagkakaibigan ng Diyos. Ngunit nangangailangan pa ng paglilinis upang makapasok sa kaluwalhatian ng langit. Ang mga panalangin natin para sa kanila ay bahagi ng pagtulong natin sa kanilang paglilinis at paglapit sa Diyos. Marahil naisip natin, mayroon bang biblikal na batayan ang pagdarasal para sa mga yumao? Bagamat hindi ito madalas na tinatalakay, may ilang talata sa Biblia na sumusuporta sa kaugaliang ito. Sa 2 Macabeo chapter 12 verse 46, mababasa natin, isang banal at makadiyos na gawain ang magdasal para sa mga patay upang mapalaya sila mula sa kanilang mga kasalanan. Bagamat ang aklat na ito ay hindi kasama sa Biblia ng mga Protestante, ito ay kinikilala ng mga Katoliko at Orthodox at nagpapakita ng kaugalian ng mga sinaunang Hudyo na magdasal para sa mga yumao. Si San Pablo mismo ay nanalangin para sa kaluluwa ni Onesiporo, isang kaibigan niyang namatay, sa 2 Timoteo chapter 1 verse 18. Naloobin ng Panginoon na siya'y pagkalooban ng awa sa araw na yaon. Pinapakita nito na kahit sa sinaunang Kristyanismo, pinaniniwalaan ang pagdarasal para sa mga namatay. Isa sa pinakamagandang turo ng simbahang Katoliko ay ang Communion of Saints o Komunyon ng mga Santo. Itinuturo ng doktrinang ito na ang lahat ng mananampalataya sa lupa, sa purgatorio at sa langit ay nagkakaisa kay Kristo. Ayon sa CCC 962, ang communion ng mga banal ay tumutukoy sa lahat ng mananampalataya na nabubuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa iisang katawan ni Kristo. Kaya ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang makatulong sa mga kaluluwang nasa proseso ng paglilinis. Ang ating mga panalangin para sa mga yumao ay hindi nasasayang o nawawala sa kawalan. Ito ay isang paraan upang makipag-ugnayan tayo sa Diyos sa kanyang gawain ng pagpapabanal. Si San Agustin, isa sa mga ama ng simbahan, ay mahigpit na nagpayo sa panalangin para sa mga yumao. Naniniwala siyang maaaring makatulong ang ating mga panalangin sa pagpapagaan ng kanilang hirap at paghahanda sa kanilang pagpasok sa langit. May ilang magtatanong,
Bakit kailangan pang ipanalangin ang mga patay kung sapat na ang sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan? Ayon sa turo ng simbahang Katoliko, ganap at sapat ang sakripisyo ni Kristo. Ngunit itinuturo rin ng simbahan na ang ating kabanalan ay isang patuloy na proseso. Bagamat iniligtas tayo ng kamatayan ni Kristo, ang ating landas patungo sa ganap na kabanalan ay maaaring mangailangan ng paglilinis. Ang mga panalangin para sa mga yumao ay makakatulong sa kanilang paglapit sa Diyos at ganap na pagtanggap ng kanyang grasya. Ang pagdarasal para sa mga yumao ay isang napaka-personal at nakapagpapagaan ng damdaming kaugalian. Narito ang ilang mga paraan upang magawa ito. Una, maghain ng misa. Mag-offer ng panalangin sa misa. Isa sa pinakamakapangyarihan paraan ay ang paghahain ng misa para sa mga yumao. Ayon sa CCC 1032, ang simbahan ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na manalangin para sa mga patay, lalong-lalo na sa pamamagitan ng banal na sakripisyo ng misa. Ikalawa, araw-araw na panalangin. Ang mga simpleng dasal gaya ng ipagkaloob mo po sa kanila o Panginoon ang kapangahingahang walang hanggan at pagningningin mo sa kanila ang walang hanggang liwanag ay mabisang paraan upang maalala ang mga pumanang. Ikatlo, rosaryo at iba pang mga panalangin. Ang pagdarasal ng rosaryo o mga chaplet ay maaaring ialay para sa mga intensyon ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ating pagdarasal para sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, pinapakita natin ang ating patuloy na pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Ang panalangin para sa mga yumao ay isang paraan upang manatiling konektado sa kanila, nananalig sa awa at habag ng Diyos. Nagbibigay ito ng kapayapaan at pag-asa, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin ding mga nabubuhay na tayo ay nagkakaisa kay Kristo na nagtagumpay laban sa kamatayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagbabahagi tungkol sa panalangin para sa mga yumao. Naway nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kaugaliang ito. Patuloy sana tayong magdasal para sa isa't isa. Naniniwala sa walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos. Maraming salamat sa panonood. Paki-like, subscribe at share upang maikalat ang kagandahan ng ating pananampalataya. God bless you all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.